tayo po ay mag-start na sa ating papuri at pagsama sa ating Panginoong Diyos. At inaaniyahan ko po na ang bawat isa ay tumayo. Before we start po, inaaniyahan ko kayo na tayo po ay manalangin na dumulog sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, dear Heavenly Father, Panginoong Diyos. Ang siyang nilalang ng langit at lupa, Panginoong Diyos. Ang siyang Diyos na nagligtas sa amin, Panginoong Diyos. We praise you, O God, this morning, Panginoon. Lord, maraming salamat po na muli, Panginoong Diyos, pinaglahan sa iyong dakilang pag-ibig, O God. Lord, this morning, narito po kami upang magpuri at umawit sa inyo, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming dakilang Diyos na tagapagligtas, Panginoon. Karapat-dapat na purihin at sambahin pa sa Diyos. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang nais lamang po namin na ikaw ay kalagpuin. Nais namin, O Diyos, na maranasan ang iyong presensya sa mga oras na ito. Yes, Lord, we praise you and we honor you. Nagawin mo nawa ang aming papuri, pagsambahan dahil sa lahat. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan mo lang, Jesus. Sure, samahan niyo po kami ng umawit sa aming Panginoong Diyos. Ngayon po na ang ating Panginoon siyang kaisa-isang dahilan kung bakit po tayo narito. And this morning, nais po ng Panginoong Diyos na makasama natin siya sa pamamagitan. Pinapalalahanan po tayo na tayo ay patuloy na minamahal ng ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, praise you, Lord. Samahan niyo po kami umawit.
Alam namin, Lord Diyos, na hindi sapat ang salitang salamat, Lord Diyos, para maibalik sa iyo ang kapulihan. But Lord, this morning, nawin tanggapin niyo ang aming papuri at pasalamat, O God, sa pamamagitan ng aming Panginoon. We praise you, O God, for praise. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's Son will be satisfied. Jesus, thank you. I'll see that you're
Tuloy po natin gawin na ng aming Panginoon Diyos. Sama ba yan? Sama. Another everlasting
Ikaw ang aming Diyos na siya nag-iingat sa amin. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon. For this morning, nais lamang namin, Panginoon, na maitaas ang inyong ngalan. Dahil ikaw ay karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan. You're the only reason, Panginoong Diyos, kung bakit kami narito, Panginoon. Because we want to experience your presence today, O God. We want to hear you, O God. We want to feel you, O God. We want to hear your word, O God. Ihatid mo sa amin, Panginoon, ang nais mo sabihin. Sa mga oras na ito, Panginoon, nais namin marinig kami ng boses mo. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy niyong pinararamdam sa amin ang inyong dakilang pag-ibig, O God. Sa mga oras na ito, O Diyos, nais lamang namin na kayo ay magpasalamatan. Lord, we praise you and we honor you, Panginoong Diyos. Ang bawat isa, Panginoon, na narito ay pagpalain niyo, O God. Pagpalain niyo kami ng inyong salita, O Diyos, ng inyong presensya, O God. Because that is what we want, O God. We praise you and honor you, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo lamang na Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magkasabi. Ayan, bago po tayo maupo, tayo po muna yung makipagkamayan sa ating mga kapatiran. And let's welcome the presence of everyone po. Ayan, good morning po! Good morning! Ayan, good morning. Sabi ko, good morning po! Good morning! Ayan, dapat yung masiglan. Ayan, happy. Ayan, pwede po ba makitapin po na yung balikat na katabi nyo kanan at kaliwa? At pakisabi, kamusta ka na? Ayan, di ba? Sarap ka sa feeling ng makamusta ng ating mga kapatiran. Yes, I hope po na ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan ngayon.
And medyo, noong nakaraan po, malamig-lamig at malakas ang ulan. Ngayon naman po, uminit naman ang pagkasobra-sobra. Ayan. So, ayan po, tayo ay dadako po sa ating announcements. Ayan. For our regular activities po, ayan, every Tuesday po ito. Dito po yan sa ating church as of 6 p.m. to 8 p.m. po yan. Sa ating mga kananayan. Ayan, mga kababaihan po na edad 20 pataas, welcome na welcome po kayo dyan. And Wednesday naman po ang ating prayer meeting 7 to 9 p.m. dito po sa ating Baptism S1. Pinangunahan po ito ni Reverend Arnel Salcedo. And every Friday naman po, Saturday, ay ang ating Saturday school, 4 p.m. to 5 p.m. po yan. Sa ating mga kachikiting, sa ating mga anak po, ayan, kung meron din po kayong mga pamangkin, pinsan, ayan, ang mga bata, edad 4 to 12 years old, welcome na welcome po sila sa ating Saturday school. Ayan, every Saturday evening naman po ay ang ating unison praise and worship practice po. Tuwing 6 to 9 p.m. and Sunday, ang ating Sunday service po, nag-start na po tayo 9:30 ang ating pong breakfast fellowship and 10 to 12 naman po ang ating worship celebration. Ayan, hindi po kami mag-asawang napaalalahanan kayo dito po sa ating regular activities, sa mga weekdays activities po natin. Welcome na welcome po kayo dyan. Huwag po kayong maliyang lumapit sa amin. Ayan. Ito naman po sa ating mga previous activities. Ano po ba? Wala naman. Previous. Ayan. Sa ating special announcements naman po, ganun pa rin po ang ating Sports Fest players and VBS workers po na nakaraang May. Meron po tayong outing sa August 25. Ayan po, outing VBS workers and Gaxing players of 21 po pala. Sa Coco Valley po yan. Magdala lamang po kayo ng inyong transpo advance. Transpo fee po. Meron pa po ba announcements? Next, wala na po. Sa atin pong Parents' Day celebration, ay medyo sobrang late na po, no? Pero huwag po kayo mag-alala. Matutuloy po ito. Panalangin natin sa ating Panginoon. Kung hindi po ako nagkakamali, dapat po ngayon. Kaso po, wala po yata si Pastor Ernel. Kaya, imumove po siya next Sunday kung hindi po ako nagkakamali. And announce na lang din po namin sa inyo kung matutuloy po ito or kung tentative po itong week na po. Yun lamang po ang ating special announcements. At ngayon naman po, meron tayong matutunghayan na special presentation sa ating mga activities. Nagbabalik po ang ating kids choir. Yes, purihin po ang ating Panginoong Diyos sa mga cute na mga batang po. Ayan, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito, ang Yahweh Kids Choir. Who can
Amen. Purihin po ang Diyos sa presentation po ng Ihawit Kids Choir. Ayan, tunay po no, na kahit gaano ka bata, gaano ka tanda, kung ano man po ang edad mo, walang dahilan para hindi mo purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Ngayon naman po, hindi ko na patatagalin pa. Tumakbo po tayo sa ating scripture reading. Tinatawagan ko po si Sister Chani Arlanes. Ayan, tayo po lahat ay tumayo bilang tatapos sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Gawa 3 verse 1 to 10. Salita na lang po tayo ng pagbasa. Gawa 1, sina Pedro at Juan ay magkasamang umahon sa templo sa oras ng pananalangin. Ang oras ay ikasya. Verse 3, nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok na sa templo, humingi siya ng kaloob sa mga kahabag-habag. Si Pedro at Juan ay humingi sa kanya. Sinabi Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Pinagmasdan niya sila dahil umaasa siya makakatanggap ng isang bagay mula sa kanila. Verse 7, pagkahawak sa kanyang kamay, itinindig niya siya. Pagdaka, ang kanyang mamapaa at buhong-bukong ay lumakas. Ang lahat ng tao ay nakakita na siya ay lumakad at nagpupuri sa Diyos. Verse 10, sabay-sabay po natin basahin. Ayan, puliin po ang Diyos sa pagkabasa ng salita. Maari na po tayo umuwi. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng dakilang salita. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga isip, puso, para sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Tinatawagan ko po si Brother BJ para po maghatid ng salita ng ating Panginoon. Palakpak po natin ang Diyos sa buhay ni Brother BJ. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. It's been a weeks na rin po nung last na tayo, and ako po yung muli nagagalak na ako po ang nagtakda na magbahagi ng pagpapala ng Diyos sa oras na ito. Kaya mga kapatid, nais ko kayong tanungin, handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo tumanggap ng blessing ng Lord mula sa Kanyang salita? So, pero bago po yun, buti na lang po yung pinasa namin kanina is Tagalog. And English mo kasi nalagay ko rito, no? Pero ganun pa man,
ating pa rin pong basahin. Pero upo na lang po tayong lahat. Okay, so basahin po natin. Ang ating pong talata na pag-uusapan ay nasa Book of Acts, chapter 3, verse 1 to 10. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. Pakisabi sa katabi mo, Beautiful. Where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Sana po masundan niyo na yung kwento, no? Sa ganun, mamaya magtuloy-tuloy po tayo. So the man gave them his attention. So merong isang lumbong, merong isang beggar, no, na namamalimos at nakita ito ni Peter and John. No? So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have. Pera, wala ako. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he held him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Nasundan po ba natin yung kwento? Nasundan po natin, no? Kung baga naintindihan po natin kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pangyayari sa kwentong ito. Kung naintindihan po natin, magkaroon po tayo ng maikling panalangin. Let's pray. At ilang Diyos sa aming Ama, Panginoon, magiging kami po yung papasalamat sa pagkakataong ito na marinig ang inyong banal at buhay na salita, Panginoon. Patuloy tawalin ka, Panginoon, kabuhin, O Diyos, ang buhay namin sa oras na ito. At magamit namin, Panginoon, sa buhay namin sa labas kung saan na naroon, Panginoon, ang tunay na laban. Sa naman, Panginoon, patuloy ng aming gabihan, din, Panginoon, ang maghahatid ng itong salita sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So, I want to call this message as, maybe this time. So, hindi ko tayo kakanta dito, So, old friends, hindi ko tayo kakanta. Siguro, mas makikita natin. May narinig na ako makakanta. Ang ilit pa dito sa no? Maybe this time. Okay, so, pansin nyo ba, kapag ako ay gumagawa ng preaching, parang medyo parang title pa lang, curious ka na. Nahilig ko po kasi yun, no? Kung mapapansin niyo yung mga last time ng preaching ko is Lost and Found, Hide and Seek, no? So, this time, maybe this time. Okay? At yung binasa po natin, simulan na po natin mga kapatid, no? Nasa ganun mapahaba-haba o maraming oras yung pag-uusap natin. Okay, so yung binasa po natin text kanina is one of many stories na nagpapatunay na God can use ordinary people, ordinary situation, ordinary event to bring extraordinary blessing, extraordinary healing, at extraordinary breakthrough sa ating buhay. Kung makikita niyo yung story, yun po yung nangyari. No? So, samahan niyo po ako na pag-usapan. And we're going to have a textual approach po mga kapatid. So, walk with me. Work with me. At kung sino man yung nanonood sa online, meron din po, walk and work with me. Okay. Dahil bakit nyo kanina, naintindihan yung kwento. So, for sure, naintindihan natin na yung story po ay nagsimula sa dalawang broke preachers. Sino yun? O sige nga, kung naalala ninyo, sino yun? Peter and John. Bakit ko nasabing broke preachers? No?
Wala silang naibigay na kahit anumang halaga doon sa beggar o sa lupo ng mga manipos. Right? And sabi dun sa verse 1, one day Peter and John were going out to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Highlight that part, Peter and John. No, usually po, kapag ako'y nagbabasa, no, during preparation or during devotion, usually po, ini-skip ko yung part na kung saan is may mga pangalan. So, madaling salita, hindi ko na kinikilala masyado kung sino yung mga nababasa ko. Naiintindihan mo ba ako? Minsan kasi pag nagbabasa tayo, di ba, parang gusto natin dire-diretso. Okay, ang karakter dito is Peter si John, okay? So, alabing yung kwento, papasahin natin. So, usually po, yun ang ginagawa ko, no? Pero kung mapapansin po natin, si Peter and John, meron po dito isang unusual na pangyayari. Ano po yun? FYI po, no, na si Peter and John ay hindi naman po, kung mababasahin po natin yung Bible, hindi po natin sila makikitang magkasama sa ministry, kundi itong time lang na to, nagkasama sila for the first time. No? And it is unusual combination po mga kapatid, kasi si Peter and John ay may opposite na character, opposite na personality. Si Peter and John ay tubig at langis. Kasi usually sa New Testament, ang makikita po natin madalas na magkasama si Peter and Andrew, si James and si John, yun po yung mga madalas natin makikita. Pero dito, for the first time, nakita po natin nagkasama itong tao to. Dalawang tao to, si Peter and John. Tulad yan sabi ko kanina, sila po ay may opposite character. Ano po yun? Tubig at langis. Completely opposite po sila. Kasi ito si Peter, kung mapapansin niyo po sa kwento, no, is parang siyang introvert, extrovert. Tapos ito naman si John, introvert. Bakit? Si Peter po kasi, ang character niya, siya po ay nagsasalita muna bago mag-isip. No, meron ng Bible scholar na nagsabi, si Peter po ay high blood na tao. Mainitin ang ulo. Tulad ng sabi ko kanina, siya ay nagsasalita muna bago mag-isip. Opposite po sila na John. Si John po, nag-iisip muna bago magsalita. And we're going to talk about the difference Peter and John. No? So, nung Acts chapter 3 po, ito pong binasa natin. Kung ipagpapatuloy po natin, after they just received the Holy Spirit, and sa chapter 2, after ni Peter mag-preach sa 3,000 people, at yung 3,000 people na yon ay naligtas. At makikita po natin, sa pagkakataong ito, si Peter and John ay nagkaisa. Bakit? Kasi kung papansin po natin, there's something in the cross na itong dalawang to ay nagkaisa. There's something happened at the cross. Dalawang ito ay nagkasama. Right? Magkaiba ng karakter, ng personalities. Magkakaiba man po tayo mga kapatid. But there's something at the cross kung bakit po tayo nagkakaisa sa mga oras na ito. There's something happened at the cross kung bakit po tayong mga mananampalataya ng Diyos, magkakaiba personalidad, magkakaiba pagkatao, karakter, principle, magtataka tayo, bakit tayo nagkakaisa? Bakit? Like I said earlier, there's something at the cross. There's something happening at the cross that Jesus brought us together. Amen po ba? Sabi ni Scripture, Peter and John worked together at the church, which is fascinating lang po mga kapatid, no? Kasi itong si Peter and John, para silang magkaibigan sila, pero hindi sila madalas na nag-uusap. Right? May mga ganun ba kayong kaibigan? May mga ganun kayong kaibigan? No? Tapos biglang mangyayari, magkasama na pumunta sa templo. Ako minsan pag may ganun akong kaibigan, medyo ilang ako, hindi ako na sumasama pag alam kong hindi ko close, hindi ko kabayos pa, no?
yung word ng iba. And si Peter and John nagko-compete before the cross. Madalas sila mag-compete. Kung babasahin po natin ang New Testament, madalas sila mag-compete before the cross. But after the cross, they complement and supplement each other. Right? Isa po yun sa naging epekto ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya Peter or John, kundi Peter and John. Alam ko, makakarinig kayo mga kapatid, because sometimes we don't enjoy each other's company. Yung iba dito, hindi ako gusto. Patawarin kayo ng Diyos, patawarin ako ng Diyos for judging nyo. Pero what I'm trying to say, magkakaiba man po tayo ng tinitingnan, magkaiba man tayo ng tinitignan, pero iisa lang po, at the feet of the cross, iisa lang po ang titingnan natin bilang mga Kristiyano. Sino yung kundi ang Panginoong Jesus. Magkakaiba man tayo, pero pinagtakanita tayo sa iisang katawan ng ating Panginoong Jesus. Tahimik ka. Amen po ba? Amen ho. No? Bilang mga body of Christ. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. So, umating sila ng 3 p.m. service. Now, a man who was... Ano nangyari? Wait lang ha. Hindi ko papayag na hindi kayo makakasabay sa akin. Base-kaso na lang ako guys, kung sino man yung three. Okay, now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. Highlight that part, lame from birth. Verse 2 na po tayo, lame from birth. This is very interesting po mga kapatid. Pag sinabi po bang lame from birth, ano ibig sabihin? Ipinanganak na lumpo. And this is very interesting po mga kapatid, na the truth himself, kung sino po ang nagsulat ng Acts, ay isang doktor. Okay. So, pause muna tayo for the moment. Okay. Tulad po na sabi ko kanina, na yung nagsulat po nitong Book of Acts ay isang doktor who is Luke, and he had a detail of writing who this lame was, kung sino itong lumpo na ito. No? Detalyado kung isinulat ni Luke kung sino itong lumpo na ito. And itong limpo ito ay profound. Ano ibig sabihin nun? Lame from birth, tama? So, may mga makakilala po tayo o may mga tao na hindi nakakalakal, lame. Pero, sila po, nung una, sila ay nakakalakal. Tama po ba? May mga kakilala tayo na nakakalakal bago maging lame o lumpo. Ibig sabihin, naranasan nila o naaalala pa nila ang maglakad. Tama po ba? Naaalala pa nila ang tumakbo. Tama po ba? Naaalala pa nila ang tumalon. Tama po ba? But this guy, itong lalaki ito, lame from birth. Ibig sabihin, hindi niya naaalala kung paano maglakad. Hindi niya pa nararanasan kung paano ang tumakbo, kung paano ang tumalon. Which is nakakalungkot para sa taong ito. Na kung saan, tumaan sa pagkabata, pero dahil hindi siya nakakalakad, for sure, hindi niya na-enjoy yung kanyang childhood. No? Minsan na maging bata, tapos ganun pa. No? Ito pong sakit niya is yung tinatawag na
Ano yung congenital effect po ba yun? Nakalimutan ko yung congenital. Tama po ba ate? Yan. Buti na alala ko yung congenital effect. No? Na kung saan is sakit sa pagkabata na hindi niya naman kasalanan. Di ba? Wala siyang ginawa bago siya ipinanganak para maging ganon. No? It is inborn condition. At fault, and that condition, nakakalungkot, sinira yung childhood niya. So habang binabasa ko po ito mga kapatid, I was reminded of our inborn condition. Ano po yun? Because of sin, we were born sinners. Wala ko tayong ginawa. Di ba hindi naman natin fault? Ako bakit nagkaroon, pumasok ang kasalanan sa humanity? Tama? Sino may kasalanan? Si Eva daw. Narinig ko si Eva. Babae. Dahil naman. Babae nga dahil ka pala. Women. No? Because of sin, because of that, na hindi naman natin fault, pinapangalan tayo, sinner. But thank God, He made a way through Jesus Christ. We were once sinners, we were once lost, but because of Jesus, tayo po ay born again na. Ipinanganak ng muli, pinalaya mula sa kasalanan. Masyado ko kayo tahimik mga kapatid. Parinig naman po ako ng amen dyan. Amen. Amen. No? Now a man who was saved from birth was being carried. I like that part. Actually, I was trying to understand po mga kapatid na yung salitang being carried. Sa mga hindi ko nakakapansin, yung salita pong iyan is imperfect tense. Na kung saan you have to do it over and over again. No, hindi siya tulad nung kay Jesus Christ, yung sinabi ni Jesus Christ na tetelestahi. Ano yun? It is finished. Yung po ay perfect tense, which is complete action. And ito pong salitang ito was being carried is imperfect tense po na kung saan is repeated action from the past. Naintindihan po ba? So kailangan siyang dalhin araw-araw, every single day. Dinadala siya doon sa harapan ng templo. Para Para maghingi, mamalimos. Right? Tukat na long story po mga kapatid. Parang sinasabi ng Bible na itong lalaking ito, na yung lame from birth, naging routine na niya ang pumunta sa templo, maghingi, mamalimos. No? Naging routine na niya. Paulit-ulit, araw-araw. At kung aalamin po natin yung buong istorya, after niyan, si Peter po ay nakulong, was in prison dahil sa pagpapagaling sa kanya. Pero kung babasahin po natin yung Acts chapter 4, talod lang tayo ng isang verse, ay ng isang chapter, ang sabi po doon na itong lalaking ito ay mahigit 40 years old na. Isipin niyo, hindi natin alam kung anong taon siya nag-stand doon na umupo sa templo. Mahigit 40 years old mga kapatid. Ganoon na siya katagal, nagsasuffer doon sa kanyang condition. Hindi natin alam kung anong edad siya nagsimula. Pero sabi ng scripture, people was amazed nung nakita siya. Spoiler alert, di ba nakalakad siya? So, people was amazed nung nakita siya, ito yung lalaking nakaupo doon, namamalimos na lumpo. So, ibig sabihin, kilala siya, tama po ba? Kilala siya ng mga taong lumalakad, ng mga taong nakikita siya roon. Right? Ibig sabihin, pag matagal na siya, baka taon na, ilang taon na, dekada na, na itong lalaking ito nalumpo na namamalimos doon. Balik po tayo. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. Pakisabi sa katabi mo, you're beautiful. Sige tayo. Kahit lalaki ang katabi mo, walang problema. Magandang lalaki. No? Noong time na yan, lahat ng gate ng templo maganda.
But there's something about the Nicanor gate na kung saan siya po yung may pinakamagandang gate na templo sa lahat ng templo na meron doon. Nicanor Temple po kasi tawag niyan. No? Siya po yung may pinakamagandang gate. So every time I do Bible study po mga kapatid, so every time na ako ay naghahanda ng preaching, I always find the contrast po mga kapatid. Una ko nakita, si Peter rin dyan. Contrast. Anong contrast nila? Opposite sila ng character. Diba? They are completely opposite. And this time, the beautiful gate, next to it, an ugly condition. Magandang gate, pero sa tabi, pangit na condition. There was a beautiful gate with an ugly condition. What a contrast. Right? Kasi ang gate po, o ang templo, sabihin natin, yung buo. Yung templo is a picture of magnificence po mga kapatid ng mga tayo na it was a picture of wealth. Kasi wala mo silang ginagawa kundi pagandahin ang templo nun. Tapos makikita lang sa tabi, there's an ugly condition. Right? Kaya yung iba nagagalit pag may mga pulubin. Ewan ko lang kung may ganun pa. Pinapalayas yung mga pulubin. No? Kasi titignan nila, ang ganda-ganda ng templo. Tapos, ang gagawin nyo, tatambayan na lang. No? At lahat po ng beggar that time, naghihintay sa harap ng templo. For sure, hindi lang siya mag-isa doon na beggar. Right? Kasi po, that time, in Judaism po, it has religious importance po mga kapatid, yung almsgiving. Yung almsgiving po kasi was referred to the righteousness. Na kung saan, yung mga Hudyo po, once na sila ay galing sa templo, so, ang tawag doon, nagbibigay sila doon sa mga beggar. Bakit? Kasi kung nga sabi ko, yung pagbibigay na yun, yung almsgiving, it has religious importance po mga kapatid. Doon sa kanila, that time. Where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Ewan ba parang hinihingan? Pansin nyo mga kapatid, parang naghahabol ng hiningan, no? So, just another day to beg. Para sa lalaking ito. Just another day, nagagawin niya na naman yung routine niya. Tama. He's been there for years po mga kapatid, begging every single day. Na hindi niya, ewan kung mabasa sa isip niya, maybe this time, maiba naman itong routine ko. Maybe this time, may mangyaring maganda. Maybe this time, maiba ang routine ko. No? He's not thinking that way. But something happened that day. He expected to beg again kasi pumunta siya roon. Nagpadala siya doon para ano? Mamalimos. Hindi niya siguro na-expect na may healing na darating sa kanyang buhay. Ina-expect niya na ngayong araw gagawin niya ang routine niya. Tulad po natin, sanay na sanay sa routine na ginagawa po natin. Tulad po natin, na kontento na sa pattern na meron tayo. Kontento na sa trajectory na meron tayo. Right? For sure, lang tayo naman doon. Na parang, pansin nyo, ganito na lang ba ang buhay? Gising ako, pasok ako, uuwi ako, kakain ako, matulog ako, ganun ulit. Pag-isip, kinabukasan, asikaso. Diba? Yung mga workaholic yan. But when Jesus came, there's something about His presence, His power. Bakit parang gustong-gusto mong magsimba? Tama po ba? No, there's something about His presence.
Na bakit parang hindi na kontento ang linggo mo kapag hindi ka nakakapagsimba? Na hindi na kontento ang isang araw mo kapag hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Diyos? Right? Actually, yung pinuntahan ko ni Peter and John is a synagogue. Kung saan doon po nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya. No? And that time, na lahat po ng Jewish na kalalakihan, ages 13 and above, not mandatory, but encouraged and expected to come doon po sa templo. So, ibig sabihin, itong si Peter and John, routine na rin nilang pumunta sa templo. Tama po ba? Itong lalaki, ito na rin po, naging routine niya na ang pagpunta sa templo para mamalimos. Ganoon din pala itong, lagi ko naisip po Peter and John. Parehas nilang po routine ang pumunta sa templo. And maybe this is not your ordinary day, mga kapatid. This is not your ordinary Sunday, ordinary service, and maybe this time po it's different. Minsan po may ganun tayo, another Sunday, another worship service. Huwag po sana tayo dumating sa punto na kung saan itong pagpunta po natin sa service ay nagiging just routine lamang, no? Kundi mag-expect po tayo lagi ng blessing ng Panginoon. Mag-expect po tayo ng revelation ng Diyos. Panginoon, this Sunday, aatin ako. Nagnanais po ako. O nais ko pong ilibig ninyo ang kalooban ninyo para sa akin. Huwag natin sabihin, another Sunday, another service. Pero sabi ng Scripture, lagi nila nakikita ang isa't isa. Kung routine na ni Peter and John, kung routine na ng lalaking iyon, ibig sabihin, itong si Peter and John, nakikita na nila ito. Tama. Bakit ba itong araw na ito? So, why now? Ba't hindi pa noon? And I believe po mga kapatid, na this day is not just another Sunday, another service, but this is a divine appointment sa atin ng Panginoon. At sa tuwing tayo po ay pupunta sa gawain ng Diyos, yun po ay divine appointment sa atin ng Panginoon. Right? Kung naniniwala po kayo, pagsabi ito na ito pong pagpupulong na ginagawa natin ay ang pinakamahalagang meeting sa lahat. Walang aprobado. Ulitin ko, ito pong ginagawa po natin ang pinakamahalagang meeting. Amen. Simamo lang. Amen po ba? Amen. Lagi kang nandito every Sunday. Amen. Gumising ka kanina, malagasikaso. Amen. But I believe that today is our divine appointment. When he saw, ito lang naman. Okay. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Sabi ni Scripture, nagpaplano silang umating ng 3 p.m. service. Actually, kung titignan nyo yung context, mga kapatid, is somehow not logical kay Peter and John na mag-invest sa isang lalaki na lagi nilang nakikita. Bakit? Kasi chapter 1 before, chapter 2, nung si Peter po ay nag-spoke, nag-preach, and 3,000 people got saved. Pwede sabihin ni Peter, ay, tsaka na lang yan. Mag-preach na lang ako para one time, big time. No? Ba't ako magsasayin ng isang oras sa isang lungkog? Isang buhay lang naman yan. So, mag-preach na lang ulit ako. So, yung tatlong, another 3,000. One time, big time. Right? Sometimes, tulad ni Peter, nakapokus po tayo sa platform na meron tayo. Nakatuon tayo doon sa big miracle, big breakthrough, and hindi tinitignan
yung individual. Minsan, may Kristiyanong ganun eh. Kahit may mga nadadaanan ng halata naman kailangan ng tulong, ay hindi. Mag-ministry na lang ako. Mag-preach na lang ako. Naalala niyo yung kwento sa Luke chapter 17 na kung saan mayroong isang lalaki na binugbog, sugatan, nawalan ng malay, tapos may dumaang isang priest, hindi pinansin. Bakit? Kasi nakapokus siya o nakatuon siya doon sa ginagawa niya o sa gagawin niya. A religious person and another religious person ang dumaan. Isang Levites ang dumaan. Hindi na naman pinansin. Malamang nakatuon din yon sa kung anong gagawin niya. Religious activities. Hindi natin alam. Pero yung pangatlong dumaan, kung sino pa tong foreigner, kung sino pa tong hindi relihiyosong tao, yun yung tumulong doon sa lalaking binugbog. Kinamot, inatid niya sa ligtas na lugar. Right? Siya na tayo nakatuon sa platform. Hindi natin alam na doon palang sapat na dinadaanan natin ay may inilalagay na pala ang Diyos. May pinapakita na pala ang Diyos. Anak, gusto kita mag-minister. Ito. Kasi ang tingin natin ministry nasa church. Gawain ng Diyos nasa church. Tama po ba? Pag sinabing ministry nasa church, no? Yun yung madalas na mindset ng Kristiyano. At tatandaan mo natin mga kapatid, tayo po ay maging wise. Kasi anumang oras pwede kang gamitin ng Diyos. And if we fail to respond, we will lose the opportunity. Sayang. Dagdag points na sana kay Lord. Another opportunity sana para mapaglingkuran ng Diyos, mapaglingkuran ng kapwa ko. Right? And how many people o ilang tao kaya ang dumaraan araw-araw doon sa templo? No? Ilang kaya? But there's something about that day. Verse 3, when he saw Peter and John, libo-libong taong dumaraan doon, pero there's something about that day na itong si Peter and John na encounter ng lupong yun. And that day is a time for miracle. Spoiler alert, magpula po mga kapatid, no? Hindi siya nakakuha ng pera. Bakit? Eh, di ba namamalimos siya? So, nabasa natin kanina. Bakit? They are broke. Broke. Ibig sabihin walang pera. At that point, wala silang pera. And yung taong yun, yung lalaking yun, had no expectation sa miracle. Hindi siya nag-expect ng miracle. Nag-expect siya na magbibigay sa kanya. Tama po ba? Nag-expect siya nung tinignan siya ni Peter and John, inasahan niya o in-expect niya na siya po ay makakatanggap ng pera. Pero hindi po yun nangyari. Right? Peter looks straight. Tumingin si Peter. As did John. Then Peter said, look at us. Mapapansin niyo dito mga kapatid sa binabasa natin, ang may dialogue lang si Peter. Si John parang supporting actor lang eh. Right? Si Peter lagi yung may dialogue. Tulad ng sabi ko kanina, si Peter, outspoken and opinionated. Ibig sabihin, ano siya? Masalita. Kadalasan, nagsasalita muna bago mag-isip. No? And madalas sa mga bega, looking sila sa donor. Nag-expect ng money and gold. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver or gold I do not have,
But what I do have, I give you. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Iparaphrase ko lang po mga kapatid. Sabi ni Peter, alam ko gusto mo pera. But I don't have what you want. But I have what you need. Ano yun? Yung kagalingan na ibinigay ng Diyos sa lalaki. Yun. And many of us came to church today expecting a blessing, expecting a provision from God. But sometimes, God will say to us, I don't have what you want. In fact, God has what you want. Pero sabihin ng Diyos, I will give you not what you want, but what you need. Hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo kalakasan. Magtrabaho ka. Para magkapera. Ang kailangan mo pananampalataya. Ang kailangan mo forgiveness. Kapayapaan. Parang sinasabi ni Peter, no? Hindi kita bibigyan ng isda, pero tuturuan kita mong isda. No? Parang yun yung sinasabi niya dun sa lumpo. No? And this is why quite interesting po mga kapatid, that most probably, nakita na nila itong lalaki. Kilala siya, di ba? Kasi, sabi ko kanina, yung mga kalalakihan ay 13 and above is expected to come to the temple. So, ibig sabihin, hindi lang the first time na pumunta ni Peter and John doon sa templo at madalas na nakikita nila yung tumpo doon. In fact, many scholars din po mga kapatid na nagsasabi, they are actually saying na itong si Jesus, that even Jesus saw this man. Bakit? Because 50 days lang after nung si Jesus po ay na-crucified. That time, 50 days lang. Kasi Jesus madalas din pumunta ng templo, di ba? So, malamang, itong even Jesus was saw this man. Maybe, just maybe, many of you, mga kapatid, are actually have intention kung bakit ka nandito. Maybe, you need spiritual boost. Hindi na ako eh. Simba nga ako. Spiritual compliance. Tagal ko na hindi nakakapagsimba eh. Magsimba ako ngayon, makabawi man lang sa Diyos. O maybe, nandito ka kasi buha ko yung preacher. Hindi, biro lang po mga kapatid, baka mabasa ko dyan. Lalo na sa online, biro lang po yung mga kapatid. No? Kasi yung iba nakikita ko inaantok na. Ininis ko lang kayo para mawala yung antok nyo. Effective naman, no? And this man, hindi ordinary day. Hindi ordinary day yung para sa kanya. Because God literally changed his life. God literally ended his routine. God literally ended what he used to do. And ano yung nakakamangha doon? With just one encounter with God. Minsan yun ang kailangan natin. Yung ma-encounter lang natin ng Diyos. Asahan natin na may magbabago sa buhay natin. Amen po ba? Ang tahimik talaga. Amen po ba? Pagulat kayo yung online yung sumagot. Amen. Alam mo kapatid, hindi man tayo physical lame, pero pare-pareho tayo may mga lame excuse. Tama po ba? Marami tayong lame excuse para magbago. Next time na lang ako magbago. Hindi pa ako mainit eh. Hindi pa ako puspus eh. Next time na lang magbago. Busy-busy kasi yung week. Next time na lang magbago. Ako lang binakakaranas ng ganito. Yung pumunta ka sa isang lugar, o sabihin na natin, dati kang nakatira dito, then umalis ka, then after 30 years, bumalik ka. Parang mapansin mo,
Paano may nagbago? Dati, ang laki nito eh. Parang, pansin nyo ba? Kahit hindi 30 years, kahit isa o 2 taon lang, minsan may nagpabago sa paningin natin. Tama po ba? May nagbabago doon sa naksanayan ng mata natin. No? Kasi madalas tayo mga kapatid, sanay tayo sa template. Usapang church tayo. Sanay tayo sa template ng temple. Sanay tayo sa template dito sa temple. Template. Walang kapansin. Pinag-isipan ko yun. Sanay tayo sa template dito sa temple. And every single day that you come to church, mga kapatid, this is paulit-ulit ako, no? Pero ganoon talaga eh. Para talaga makuha natin. Madalas tayo napuntahan and thinking and seeing that this is just an ordinary Sunday. Template. 10 a.m. Ano yan? Di ba nag-start yan? 10 a.m. Ano pa yan? Baka after 30 minutes, doon mag-start yan. Then, pag-start yan, kakantayan sa harapan. Kakantayan ng una, 2 joyful, mabilis. Sunod nun, mabagal. Preaching na lang ako pupunta. Then, sunod niya ng pagkanta, preaching. After preaching, prayer. Minsan ba gano'n na tingin natin sa Sunday service? Di ba? And thinking that this is just an ordinary day or just a routine. No? Huwag mo natin isipin niyo, bakit? Dahil every time na itinataas ko ang kamay mo, mga kapatid, every time na kumakanta ka, kasabay kami, kasama kami, every time na nakikinig ka sa preaching ni Pastor, may nagbabago sa buhay mo. Hindi lang natin napapansin. Bakit? Hindi pa natin nakikita yung outcome eh. Until balikan natin yung mga araw na tingin natin wala nagbago sa atin. Nag-gets nyo ako? Parang ganito. Hindi mo marirealize na tumataba o pumapayat ka until suotin mo yung dati mong sinusuot. Diba? Dati ka palang mura. Si Rito dati palang mura, taas kamay. Honest, no? Buti na naman yung mga honest dito. No? Ang sarap kausap, no? Dati kang palang mura. Dati yung puto seko, puto maya, kabisado mo. Oh. Eh, hindi mo napapansin, ba't parang ngayon, pag nakakarinig ka ng mura, naiinis ka na. Right? Hindi mo mapapansin na binago ka ng Diyos until na marinig mo yung dati mong sinasabi. Nag-gets na ako. Nag-gets na ako, kapatid. Andun pa rin sila sa anong mura. May naririnig akong usapan. Andun pa rin sila, no? Eh, lahat naman tayo siguro bilang may bahid ng kasalanan dumating sa puntong yun. No? Eh, etong lalaking ito, everyday nakikita nila yun. Nakikita ni Peter and John. And that same place, yung same place na routine niya, is the same place na nireceive niya ang pagpapala ng Diyos. Okay, tahimik na sila. Okay, sino dito yung ayaw ko sabihin backslider eh. Sino dito yung naranasan ng hindi makapagsimba ng 1 years dito sa atin. Tapos bumalik ng taon. Yun. May mga nakikita kong tumataas na kamay. No? Then nung bumalik kayo, parang, sige, share ko na nga. One time, medyo nandito siya.
Ang tagal niya nawala. Siguro almost a year. Then bumalik siya. Siguro after ng ilang week, sabi niya sa akin, bibigyan pa kayo parang mas lalong sumaya dito sa church. Wala, sino yun? Tuturuan na sila, o sino yun? Hindi ko na sabihin, baka magalit sa akin. Hala, Kuya BJ, bakit ganun? Ang dami ko bang na-miss? Meron pa nga isang youth. Etong youth na to, wala rito Baka magtanong manood kayo, sino yun? Etong church, nakikita niya rin noon, ay parang bahay lang. Kasi may mga sinumpay pa sa labas. may mga siguro to 2019. No, yung bago ng pandemic. Madalas siya may nakita daw mga sinampay ko kasi kaya sabi niya, kala ko kasi bahay yan, pero nung na-invite siya rito, ang saya-saya pala dito kay BJ. No? Akala ko dati dito, kasi nakikita ko lang parang tahimik lang, ang saya-saya pala dito. No? Actually, wala naman nagbago sa church. Na-encounter lang nila ang Diyos. At natagpuan nila ang totoong source ng joy. Amen po ba? KFC. Ang dami kong gusto i-share no? KFC is sa mga paboritong kinakainan. Last week, kumain classmate ko, Pastor Rodney pangalan. Kung nanonood ka pa, hello, shoutout sa'yo. One time kumain kami. Abang kumakain kami, sabi niya, bakit ang sarap ng KFC ngayon, no? Ako hindi ako sumasagot kasi parang masarap naman talaga. No? Relate ba kayo doon? Na minsan pag kumakain, sabihan ng Jollibee, na bakit parang may tanong na ang sarap-sarap ng Jollibee? May nagbago ba sa ingredients na? Wala naman, di ba? Kung ano yung ingredients nila noon, yun yung ingredients nila ngayon. Hanggang ngayon yung pa rin. Pero bakit ang sarap? Wala nagbago doon sa restaurant, sa ingredients, sa recipe nila. Gutom ka lang. Gutom ka lang. At sa taong gutom, lahat panalo. Kahit yung mumurahing tinapay, panalo yan. And gaano ka kagutom sa Panginoon, mga kapatid? Tanong yung katabi mo, gaano ka kagutom sa Panginoon? Sabihin mo, huwag ka maya, gaano ka kagutom sa Panginoon? Right? Yung kasi ang kailangan sa atin, mga kapatid, ang magutom sa presensya ng Diyos, ang magutom o mauhaw sa presensya ng Diyos. Yung kinanta natin kanina, awesome yun. Yung ano yun? All things are possible. Awesome yun. Pero bakit parang sarap-sarap kantahin? Kasi tayo po ay gutom, uhaw na sumamba sa Diyos. Amen po ba? Sino dito yung uhaw kanina? Gaano kakagutom sa Panginoon na yung simpleng gravy, yung simpleng chicken na hindi naman talaga kasarapan sa iba, pero bakit parang sa iyo ang sarap-sarap? Kasi gutom ka lang. And I perceive, mga kapatid, magutom ka sa Panginoon. Take Him ayaw na naman gumana. Nagbinato na, no? Okay. Na-adapt na yung character ni Peter, no? High blood. Yan, ano na lang yung pa-next time na lang. Okay, yan, balik mo pa isa. Yan. Then, Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Okay na, nagana na. And, take him by the right hand. Si Peter yan, Si Peter yan. Take him by the right hand. He held him up, and instantly, the man's feet and ankles became strong. I used to believe, mga kapatid,
Ito hold on sa mga nanonood sa online. Baka itong part lang itong panoorin nyo Panoorin nyo ng buo. I used to believe, mga kapatid, na itong lalaking ito, na kaya gumaling ang lalaking ito because of faith. Tama po ba? Gumaling siya because of faith. Pero kung titignan natin, wala naman siyang faith eh. Bakit hindi nga siya nag-expect ng healing? Hindi siya nanalangin na, Lord, sana pagaling niyo ako. Gumaling siya because of faith, through faith, but he doesn't have faith. Napansin niyo ba yun? Itong lalaking ito, wala namang ginawa, hindi naman nanalangin, hindi nag-expect ng miracle from God, pero gumaling. So, asa ng faith doon? Basahin mo ulit natin itong verse 7. Pwede niyo ba sabayan? 1, 2, 3, go. Taking him by the right hand, he helped him up. He instantly. Si Peter ito si Peter. Yung patayuin ni Peter, yung lalaking since birth hindi nakakalakad o hindi naaalala ang lumakad, that is faith. Yung pala, si Peter pala ang may faith. Right? Biblical pala na ikaw kapag nagkaroon ka ng pananampalataya sa kaibigan mo, maapektuhan siya. Pwede siya maapektuhan. No? Pwede pala magamit yung pananampalataya mo para sa iba. Sa madaling salita, na pwede mo palang ipanalangin yung iba. Alam niyo yung kwento ng paralitiko? Wow! Sige nga, pakikwento nga. Opo. Sige. Ito, yung picture, nakita niyo na. So,